God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Muli tayong dadako sa salita ng Diyos. Bago tayo magsimula, hinihiling ko na magsitayo muna tayong lahat. Humingi tayo ng paggabay sa Diyos. Ialay natin sa Diyos ang kanyang mga kaloob na ito. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. O dakilang Ama, muli po kaming magpapatuloy sa gawain mo. At ang buong gawain mo ay iniaalay sa iyo na ikaw ang pumatnubay, ikaw ang magbindika ng iyong mga banal na salita. Ikaw ang magbigay ng power sa lahat ng ito. O Ama, huwag mong tulutan na ang sabi ng iyong mga banal na salita, nung sabi ng aming Panginoong Hesus na, kung walang susunod sa Kanya, He can raise up these stones to make them children of Abraham. O Panginoong Diyos, na ang lahat po kami ay gawin mo ng mga anak ni Abraham, Panginoong Diyos, ni Prophet Abraham, na susunod sa iyong mga palatuntunan, sa iyong mga banal na salita. Na ang mga buhay namin ito ay maging patotoo sa mga banal mong salita, na sa tuwing tutunghayan kami ng sino man ay salita mo ang kanilang makikita sa aming mga buhay. Samahan mo kami sa mga oras na susunod. Dadako kaming muli sa pagbabasa ng iyong mga banal na salita. Sinong makakapagpaliwanag nito? O Ama, maliban na lamang na ikaw at ipagkaloob mo ang Espiritu Santo sa amin na siyang magtuturo at magpapaalaala ng lahat ng mga bagay na ito, O Ama. Salamat po, Diyos. Samahan mo po ang iyong maliit na lingkod. Wala po akong kakayahan na mangusap. Tulad ni Moises, kung maaari, ayaw niya. Subalit, nang pinili mo siya, wala na siyang magawa, O Ama, kundi gamitin mo siya. Ganun pong gawin mo sa amin, O Ama, wala po kaming magagawa. Apart from you, we can do nothing, Lord God. I-bless mo po ang kawan na ito, ang mga kapatid ko na magsisipakinig. Makita sa bawat nangungusap ang mga sign na sila nga ay ginagamit mo, O Ama. Na tulad ng kay Moses, ipinakita mo ang mga tanda sa kanya na si Moses ay gagamitin mo at susuguin mo sa iyong bayan. Salamat po, Diyos. Wala po kaming may balik sa iyo kundi ang lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise God. Praise the Lord. Samahan ninyo ako mga kapatid sa pagbabasa ng ilang talata dito sa Exodus, yung na-i-exhort ng ating kapatid. Napapangiti ako habang nag-exhort siya. No, hindi ko alam kung ang nakikita ko dun sa mga itinalaga ng Panginoon, si Brother Clive. Wala naman si Brother Clive. At hindi ko alam na si Brother Johnny pala ang gagamitin ng Panginoon. Subalit nung sabi ko, binabanggit ni Brother Johnny yung title ng ibinigay ng Panginoong Hesus sa araw na ito, halos magkatugma, no? Na hindi naman kami nag-usap. Dito sa Exodus chapter 3, kanina Exodus din yung sa kanya, no? At ngayon ay Exodus din. At Exodus, meron siyang karugtong na tumutugma sa bagong tipan. No? Sa Exodus chapter 3, verse 7 hanggang 12, at sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20. At titingnan natin ang mga katuparan noong time ni Moses, ang katuparan sa time natin. No? So, verse 7. Exodus chapter 3, verse 7. At sinabi ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto. Nakita niya ang kadalamhatian ng Israel sa Egypt. No? At sa panahon na ito, kung makita ng Diyos yung kadalamhatian natin, no? Sabi niya, nakita ng Panginoon ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto,
at aking dininig ang kanilang daing. Narinig ng Diyos yung daing nila. Nawa marinig ng Diyos yung daing natin sa panahon na ito. No? Tingnan natin yung mga tagpo. Dahil sa mga paatag sa kanila, sa pagkatalastas ko ang kanilang kapanglawan. No? So, hindi sila nagsasaya nung time na yon, no? At sa time na ito, hindi tayo nagre-rejoice sa ginagawa ng sanlibutan. At hindi sila nagre-rejoice sa ginagawa sa Egypt sa kanila. No? Dapat yun ang makita ng Panginoon. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo. Bababa siya upang iligtas naman tayo kung paano iniligtas ang mga Israel sa Egypt. At upang sila isampa sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupaing yaon, sa isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot sa dako ng Kananeo at ng Heteo at ng Amoreo at Perizeo at ng Heveo at ng Jebuseo. So isasampa yung Israel kasi nagdadalamhati. At isasampa rin tayo doon sa isang mabuti na lupain. On that higher ground na hinihingi natin sa Panginoon. Kaya walang dapat mawala sa atin, isa man. No? At ngayon, narito ang daing ng mga anak ni Israel ay umabot sa akin. Dapat umabot din yung daing natin sa kanya, yung mga hiling natin. Saka aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Paraon. So, susuguin. Halika, sabi kay Moses. No? Susuguin kita. At sa panahon natin ito, halika kayo. Kayo ang susuguin ko ngayon. Tayo ngayon ang susuguin na mangungusap. No? Tapos, saka aking nakita ang kapighatian na ipinipighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika nga ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan sa mga anak ni Israel. So, susuguin si Moses bilang deliverer sa Israel. At susuguin ng Panginoong Jesus sa atin upang maging deliverer para mailabas naman tayo sa sanlibutan na ito. Na matindi ang mga hirap, matindaming problema, ang daming karamdaman, lumabas ka lang, malanghap mo lang yung hangin. Nagkakaroon tayo ng pananakit ng katawan, mga discomfort sa mga katawan natin. Ilalabas tayo ng Panginoon. No? Yun ang pangako niya. May susuguin siya. No? At sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Sino tayo? Kailangan malaman natin kung sino tayo. Diba? So may binibigay ang Diyos. At kanyang sinabi, tunay na ako'y sasa iyo. Yun ang maganda. Kailangan makita natin yung tunay na sumasa atin ang Diyos. Kapag walang ebidensya na ang Diyos sumasa atin, let's ask the Lord, bakit ganun? This is a promise of God to Moses. And I promise to his wife today, sa atin. No? Sabi niya, at kanyang sinabi, tunay, so, walang duda, tunay na ako'y sasa iyo. At ito'y magiging tanda. So, mayroong sign na sumasa atin, may tanda na sumasa atin ng Diyos. No? Sabi niya, na ikaw ay aking sinugo pagka iyong nailabas na sa Ehipto, ang bayan, ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Praise God. So, Matthew chapter 28, verse 18. Verse 18 to 20. No? Doon pa lang sa mga pangako ng Diyos na ito, dapat meron tayong maramdaman na kagalakan na ang Diyos na nagsalita nito, ang Diyos na nangako ito, kumausap kay Moses, is the same God all the time. And I change not. Sabi niya, hindi ako nagbabago. Sabi nga ng ating kapatid kanina na nag-exhort. So, kung hindi siya nagbago, asahan natin na siya pa rin yung ngayon. No? Sabi, sa verse 18, at lumapit si Jesus sa kanila, sa 11 disciples ito, pag itinaas natin, sabi niya,
At lumapit, sabi niya, si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Kaya sabi ni Jesus, kung naibigay yung power na yon sa langit at sa lupa, sabi niya, kung anong ginawa ko, anong power ko, yun din ang ibibigay ko sa inyo, yun din ang gagawin ninyo. So, kailangan, meron kayong makikita ngayon na tanda at ebidensya. No? Tingnan ninyo yung Samaritan woman. Nung makita ng Samaritan woman at nangusap si Jesus Christ sa kanya, alam ni, pinagtagpo ng Diyos yung Samaritan woman at saka si Jesus Christ. Di ba? Nagtagpo sila. Nalaman ng Samaritan woman. Nalaman niya yung sign. Paano niyang nalaman? Because of the word. No, binabanggit ni Jesus Christ yung word, alam ng Samaritan woman, ganun yung sinabi sa word. She saw the sign that he is the Messiah they are waiting for. Ang ganun ang dapat natin makita. No, mga kapatid? Ang sabi ngayon, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo. May utos ngayon na magsiyaon kayo. No? At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Mabigat ito, lahat ng mga bansa, no? Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, simple lang ang utos. Humayo kayo, bautismuhan ninyo, gawin alagad ang mga bansa sa pangalan. Hindi sa title, sa pangalan. So, kung meron tayong common sense, ang tao may common sense, ang nire-require ng Panginoon, name, hindi ka magbabautismo ng title. No? Common sense lang. So, pero bakit ganun yung ginagawa ng mga tao, ang ginagamit, yung title, even ang common sense na wala sa tao. No? Kahit yung common sense lang na wala sa tao. Sino kumuha ng yung sense? It was Satan that took the sense, yung sense ng tao. Kaya kahit yung common sense, wala na siya. No? And then, ang sabi niya, teaching them, na ituro ninyo sa kanila, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi. Kung ako'y sumasa inyong palagi, hindi yung ngayon lang, hindi yung mamaya lang siya sa atin, o bukas lang, tapos wala na naman. Hindi, sumasa inyo akong palagi, sabi niya, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Yun ang masarap, hanggang sa katapusan ng unending. No? Praise God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita, no? At siya ang magdadagdag ng lahat ng mga bagay na ito. Praise God. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid. So, praise God. Sa pagbabasa pa lamang, meron lang mga So, ang pamagat nito, ang sabi ng Panginoon kasi sa kay Moses, says, I will be with thee. At huwag kang mag-alala kung ang Diyos ay ang nasa sa iyo. No? Mag-aalala tayo pag hindi natin namamalas na yung pangako ng Diyos na I will be with thee. At sa iyo ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At kung nangako ang Panginoong Jesus ng ganito, nangako yung Jehovah God sa Old Testament ng ganito at hindi nagmamanifest sa atin na yung I will be with thee na sinabi ng Panginoon. Yung problem, wala sa Diyos. No, ang problema, nasa sa tao kung bakit hindi nagmamanifest yun. At makikita natin, sabi niya, bibigyan kita ng tanda. So, binibigyan ng tanda ng Diyos si Moises. Na nasa sa kanya nga ang Panginoon. At kung yung Diyos yung nangako sa Old Testament ng ganon, at sa Bagong Tipan, ganon din ang pangako sa atin, makikita ang mga sign na ito. Diba? And the sign shall follow to them who believe. Susunod daw yung sign. Hindi yung hahabulin mo ng hahabulin yung sign.
No? Kapag sinabi natin na Kristiyano tayo, no? At hindi natin sinusunod ang mga sinabi ng Biblia sa isang Kristiyano, that's the problem. No? Walang makikita ang Panginoon na siya ay sumasa atin kasi hindi natin sinusunod. Sabi, we confess that we are Christians and you do not do the work of a Christian. That means, sabi ng Biblia, you are a liar. Sabi niya, sinungaling ka. Sabi mo, Christian ka. Hindi mo naman sinusunod yung gawa ng isang Kristiyano. Sabi ng Biblia, sinungaling ka. Sabi, you are guilty of being a liar. So, ang magko-convict ngayon sa atin, ang magja-judge sa atin, it's the Word. Kaya, try every spirit if they are of God. Kasi maraming tagapagturo. So, paano natin makikilala ang isang tagapagturo kung galing nga ba sa Diyos ang tagapagturo? Eh, tuwing makikita naman natin ang lahat ng tumatayo sa likod ng pulpito, nangungusap, nagbubukas ng Biblia, pumabasa ng Biblia. No? Everything looks like right, but there is a way seemeth right unto a man. Mukhang tama, mukhang maganda. But the end of it, sabi niya, it's death. Yung dulo pala nito ay kapahamakan. No? Makikita natin sa bawat isa sa atin, kahit sa mga manggagawa, makikita natin kung sumasa kanya nga ba talaga ang Diyos. Kaya mayroong mga paghamon, tingnan natin, sumasa akin ba talaga ang Diyos? Sumasa inyo ba talaga ang Diyos? Sumasa atin ba talaga ang Diyos? If there is nothing at all, wala tayong makikitang evidence na sumasa atin ang Diyos, there is something wrong. There is something wrong na bakit hindi nangyayari ang mga ganon. At merong dalawa na nagtuturo at nagga-guide sa atin. It's either the Holy Ghost or it's the evil spirit. So, dalawang spirito ito na parehong nagkakasabayan sa mga oras na ito, na pareho silang nagtuturo sa atin. Mayroong kasabihan ng sanlibutan, sabi niya, ito kasabihan ng sanlibutan pero meron ding makikita natin na parang related talaga. Sabi, tell me your friend and I will tell you who you are. Ito, pansanlibutan lang naman ito eh. Pero, kahit sa spiritual, pwede mong i-apply. No? Tell me your God that you serve and I will tell you who's your God. No? So marami ang nag-iisip, no, na marami silang alam pagdating sa salita ng Diyos. That's why they can even invite for a debate. Ang lakas ng loob na makipagdebate. Pero bakit nagkaroon sila ng lakas ng loob na gano'n? They are more knowledgeable when it comes to the Bible, when it comes to the letters. But the meaning of the letters, the meaning of the word, no, they don't have anything. Marami silang alam, sabi ng Biblia, they think they know many things in the Bible. No? Ang iniisip, marami silang alam. Oh, basahin mo sa ganito. Di ba? Tingnan ko kung nandito pa sa akin. Yeah. No? Hindi ganoon ang sabi ng Biblia, it's not me who said it. Sabi niya, sa 1 Corinthians chapter 8, verse 1 at saka 2, sabi niya, yung mga nagsasabi na ganito, sabi niya, sila yung walang alam. But when it comes to the letter, hindi mo tatalunin ito, mga kapatid. No? But the meaning of the letters, the words, they don't have anything. No? Wala sa kanila ang mga ganon. Kaya mahirap mong talunin, no? Na ang mga ganito pagdating sa teknikalan sa salita ng Diyos. Hindi. Tingnan natin, no? Marami ang nakakapagbasa ng Biblia. Sa ngayon, sa oras na ito, araw ng Biyernes, marami ang nagpapatotoo, marami yung tumatayo sa pulpito, marami yung nagbabasa, no, pati yung mga miyembro pinapapagbasa. Pagkatapos,
pag tiningnan natin, paano ba nagpapahayag ang Diyos sa isang tao? Paano nangungusap ang isang tao? Paano nangungusap ang bawat tumatayo na nagsasabing mga pastor sa likod ng pulpito? What sign that you must see para makita mo na sila ay ginagamit ng Diyos? No? Tandaan natin kahit na yung si Satanas, sabi, nagpapakunwari siya na anghel ng kaliwanagan. Na kung nagpapakunwari si Satan, he will not use na sound words. He will use enticing words to deceive the very elect if possible. Magsasalita sila and not only enticing word, no? Yung mga enticing deeds, no? Yung mga mukhang tamang-tama, they will show that they are very good. Sabi ng prophet din na they are fine people, good people. Sabi niya, makikita natin na mababait pa sila sa atin. Mas sinusunod pa nila yung pagpapakabuti kaysa sa atin. Di ba? Pero sabi niya, yung sincerity nila pagdating sa pananampalataya at paglilingkod, sabi niya, kailangan yun, pero merong kailangang malaman, merong kailangan tamang pagtanggap ng salita ng Diyos. No? Kung paano mo tatanggapin at i-confess ang Panginoong Hesukristo, paano mo tinanggap si Jesus Christ? Did you accepted the Lord Jesus Christ by being a member of the church? Did you accept the Lord Jesus Christ by shaking hands? No? Did you accept the Lord Jesus Christ na dahil sa that you were baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost? Is that the way you accepted the Lord Jesus Christ? Everything looks like good. Everything looks like right. But it's not it is a way that seemeth right unto a man. But the end of it, it's dead. So kailangan makita natin, if the Lord said, I will be with you, let us see if He is already with you. If He is with us. But if there is nothing happening, no? Kasi dapat makita natin yung sign na ito. I will give you that sign, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, sabi ng Diyos kay Moses, na nasa sa kanya talaga ang Diyos. At ngayon, it's not the Lord Jesus Christ na magpapakita ng sign na ito. Sabi ni Jesus Christ, yung mga ginawa ko, gagawin din ninyo, and that will be a sign to the unbeliever. No? Ano ba, yung sign ba, it's only for us? No. Yung sign ay pinapakita para maniwala ang hindi naniniwala. No? Naniniwala na tayo eh. Alam na natin eh. No? Ang kailangan lang, may practice, may magamit yung sign na ito, na God is with you. Ang sabi niya, He is with you always, even unto the end of the world. So pag tinignan tayo ngayon, ganito ba yung born again? Ganito ba yung nandun sa message na ito? Ipagpipilitan mo na iba yung sa iyo, iba yung sa atin, iba yung message. Pero pag nakita, mas mababait pa sila sa atin. Mas sinusunod pa nila yung salita ng Diyos. So your life speak louder. Mas nagsasalita ng malakas yung buhay kaysa dun sa sinasabi na iba yung sa amin. Pinagpipilitan natin na iba yung sa atin, pagkatapos yung buhay natin, iba rin dun sa sinasabi natin. So sabi niya ng Biblia, you are a liar, sabi niya. Kaya nagbigay ng payo ang ating mga kapatid na mga propeta at mga apostol. Be careful, sabi niya. Be careful for what you say and what you do, sabi niya. Because you will be guilty, sabi niya. The way you speak, the way you do, kahit na anong gawin mo, magiging guilty ka dyan kapag hindi ayon sa sinabi ng Panginoon. So, there's a fair warning sa ating lahat. You check all now. Check our spirit first. Bago natin i-check yung iba, let us check ourselves. Sinusunod ko ba talaga yung gusto ng Panginoon? Sinusunod ba ni Brother Boy yung sinasabi ng Panginoon? You check if there is something wrong. No? Sabi, pinag-uusapan natin yung pag-ibig ang mataas sa sinabi ng Panginoon, sa mga gifts. No?
And then if you love the brother, no, if you love your sisters, no, hindi yung pag-ibig na hihingi ka o bibigyan ka kapag wala ka. Hindi. Ang unang-unang ibibigay sa atin ng isang nagmamahal na kapatid, yung ibibigay niya yung correction kung may mali ka. Yun muna ang i-expect mo. No? Madalas nag-expect tayo pag mahal tayo ng kapatid, yung ibibigay sa atin, it's either financial or material or anything, no? Pero the most precious, pinakamahalaga na dapat na matanggap natin, yung iko-correct tayo dun sa mali. Walang exempted dito. Number one, dapat yung makorek, yung manggagawa. Kasi pag nakita ninyo na aral naman itong si Brad, pagkatapos siya lang hindi sumusunod, lagot si brother manggagawa. No? Baka mag-alisan na yung baka maraming matitisod. Di ba? Sabi ko nga sa Panginoon, mabuti pa kung nakaupo ka lang doon eh. Kung nagkamali ka, matitisod sila sa iyo lang. Pero kung ikaw yung katitisuran nila ng buong church, paano naman yung church? Paano yung Panginoon? Napakahirap, mga kapatid. Sabi ko, kung hindi tayo karapat-dapat, kung meron kang itinatalaga na kahit sino na karapat-dapat, patayuin mo. Sinong pipigil sa Panginoon? No? Mga kapatid. So if you testify you are a Christian, no? Ipamuhay natin yung pagiging isang Kristiyano. Kapag nangako ang Diyos, no? At hindi niya tinupad, pwede mong sabihin na guilty yung Diyos na hindi niya tinutupad yung kanyang sinabi. Pero who can charge God kung sinusunod niya? Nakikita natin. Nakita natin, kahit na mahirap na bagay, even the Red Sea, no? Mahirap na bagay, no? Dahil may pangako na ang Diyos kay Moses, walang magawa yung Red Sea. See? Ano yung nasa kamay mo? Tungkod. O, gataw mo sa dagat. Yung Red Sea na yon, sinong makakahawi ng tubig? Sino bang gumawa sa sea? No? O, sino may power dun sa dagat na yon? No? Sino may power para patigilin yung unos? It's only God. And if God is with you, no? O sakit. O problema. O, no? Hawiin mo. In the name of the Lord Jesus Christ, He gave you that power. Ibinigay niya ito ngayon. O, ngayon, meron tayong mga pangangailangan. Lord, I need this. Alam ng Diyos kung anong kailangan natin. You ask the Lord. And then you keep on asking the Lord. And then you do not follow what I told you, sabi ni Jesus. Gusto mo, humihingi ka sa akin, pagkatapos, you don't want to follow what I commanded you. Gusto mo, hihingi ka lang sa akin, pero ayaw mong sumunod doon sa sinabi ko. Ang paraan, ang pagbibigay ko sa iyo, sumunod ka muna doon sa sinabi ko. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto mo, i-add na ng Diyos yung sinabi niya? Hindi ka naman nag-seek? Yun ang maling attitude ng tao. Okay, Panginoon, I will seek. Kasi sabi mo, seek ye first the kingdom of God. I will seek. Nag-seek na yun yung tao. And then, God gave it to him what he's seeking. Kung anong hinahanap niya. And then, after receiving it, they forgot the Lord. Na, yung 10, may leprosy. Ilan ang bumalik? Only 1. 10. 1:10. Isa lang ang bumalik na nagpasalamat sa Panginoon, nagpuri sa Diyos. But yung 9, where are they? They need all that healing. At sa panahon na yon, ang leprosy, curse. Pagka may leprosy, ang isang tao noon, ibig sabihin, merong curse sa kanya kasi yung mga nagkakaroon ng gano'n, may sumpa. Dalis yung Diyos sa kanila. Pero mayaman sa habag at awa ang Diyos, pinagaling niya.
nagdalang awa ang Diyos. And then, ang Diyos, pagka may hiningi tayo at tinupad ng Diyos yung hinihingi natin, He expects something na, thank you, Lord. Praise God. But after that, asan yung thank you? Nasaan yung praise God? Nothing. But yung isa lang. So, laging ganun, no? Yung tao, maraming tao may ugaling ganun, no? Madaling makalimutan yung ginawa ng Diyos pagka natanggap yung hinihingi sa Diyos. Merong ugali ang mga tao ng ganun, di ba? Pero yung tunay na Kristiyano, hindi. Kasi ite-testify niya. Ite-testify ng isang tunay na Kristiyano na yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kung minsan, gusto natin na mapalapit sa Diyos. Kung gusto natin mapalapit sa Diyos, no? Anong nagiging sikreto? Maging matuwid ka sa Diyos. Kung minsan sa tao, sa mga trabaho natin, tingnan nyo, sa mga trabaho natin, gusto natin, mapalapit tayo doon sa mga, kalugdan tayo ng mga nakakataas sa atin. Pagka nalulugod sila sa atin, natutuwa sila sa atin, kung minsan, even that small reward, nagbibigay sila. Di ba? How much more this God? No? Minsan, gusto natin mag-trust ang Diyos sa atin, pagtiwalaan tayo ng Diyos. Paano pa kaya yung tao na, pagka nagtitiwala yung tao sa atin, gusto natin, hindi nasisira yung tiwalang yun ng tao. At pagka natutuwa yung mga tao yun, even that small thing na, binibigyan ka ng halaga. Binibigyan ka ng halaga, ipinapakita sa kahit sa maliliit na bagay. Naalala ko, mga kapatid. Sabi ko, gaano kaya ako kalapit? Gaano kaya ako mahalaga sa matataas sa akin? Alam niyo, nung Wednesday night, no? 12:10 ng hating gabi. 12:10 ng hating gabi, hindi ko akalain na yung pangalawang mataas sa unit namin, tatawag siya sa akin. Tatawagan pa niya ako, just to tell me that, tomorrow, wala tayong pasok. Huwag kang pumasok bukas. Sabi ko, gaano ako kahalaga sa kanya? Sabi ko, major siya. Ako, isang maliit na tao lang. Pero pagka nakita natin, yung mga pangako ng Diyos na ako ay sasayo, kahit major, kahit colonel, kahit general, wala silang magawa pagdating sa pangako ng Diyos. Hahawakan sila ng Panginoon, tuturuan sila ng Panginoon kung paano ka magiging mahalaga kahit sa kanila. Kasi mahalaga ka sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, I will be with you. Sana natutuwa ako, sabi ko, biro mo yung ganun na may posisyon na tao, tatawagan ka kahit na ganun sa hating gabi, bukas, walang pasok, huwag kang pumasok, sabi niya. Para lang i-inform ka na huwag kang pumasok, magpahinga ka. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Makikita natin sa mga tao, lalo na sa mga kapatid, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Kung minsan hindi pa natin sinasabi, no, meron na palang nakahanda ang Diyos para sa atin. Alam lang Diyos yung nilalaman ng puso natin. No? Nung nga binigyan ako ng mga anak ko na, sabi ko, gusto ko yung mababasa ko yung mga nasa sa akin na yung mga message, lahat ng nandun naka-store, pati yung Bible. Sabi ko, gusto ko, kala ko okay na yung maliit lang kasi, no? Pero pagka doon ako nagbabasa, nahihilo ako. Saka, yung mga mata ko, apektado, na pupersa yung mga mata ko. Sabi ko, sana medyo malaki-laki. Sabi ko, hindi pa pala, kala ko tama na yon. At praise God, kausap namin si Sister Rio, meron na pala doon. Sabi, eto na lang. Baka gusto mo ito, malaki-laki ito. Sabi, ito nga mga kapatid, yung mini iPad na. So, dali-dali. No, nung tamang-tama, may pauwi doon sa amin. Ipinadala na niya kagad. Sabi ko, naka-ready na pala ang Panginoon. Sabi ko,
Hindi ko pa man sinasabi talaga na meron na. So, sabi ko sa sarili ko, talagang ang Diyos, He's a great provider. Siyang Jehovah Jireh natin. Kapag sumasa iyo ang Panginoon, hindi mo pa sinasabi, may nakahanda na siya. No? So, praise God. Ganun na, makikita natin, ang Diyos ay kumikilos sa mga ganung bagay. Mula sa simple hanggang sa pinakamahirap. So ngayon, kung ang scripture hindi natutupad, you can accuse the scripture na guilty itong scripture na ito, ba't di natutupad? No? Pero, ituro mo kung alin yung hindi natupad, hindi tinutupad ng Diyos. Baka kaya hindi natutupad sa ating mga sarili, baka tayo yung guilty. No? Baka tayo ngayon yung tuturuan ng scripture, you are guilty kasi hindi mo naman sinusunod eh. Meron tayong mga kahilingan parang mabigat. Bakit ayaw pakinggan ng Diyos? Panginoon, 3 years, 5 years ko nang ipinagdadasal ito sa iyo. 10 years ko nang ipinagdadasal sa iyo. Ang tagal na. Pero bakit hanggang ngayon hindi nangyayari? Wait. Sabi ni Diyos, wait. There is something wrong. There is something wrong dun sa bakit hindi tinutupad ng Diyos yung sinabi niya. Tingnan natin kagad, hindi yung Diyos yung merong mali. It's us. Tayo ang merong mali. You do not follow the will of God. Kung minsan dahil sabi, pahina ng pahina yung laman kasing ito eh. No? Habang tumatanda, pahina ng pahina yung laman, dahil pahina ng pahina yung laman, willing man yung spirit, sabi niya, yung laman, bumibigay. Mga kapatid, sinong nagbibigay din ng lakas sa laman? Sinong naglabas kay Eva sa tadyang ni Adan noong time na yon? Sinong nagpapapanatili na bata ang kanilang mga katawan? Ang Diyos ang gumagawa rin nito. At yung Diyos na I change not. Sabi niya, ako yung Diyos na hindi nagbabago. Ang kagandahan ng salita ng Diyos, no, yung sumusunod sa Kanya, hindi lahat ng sumusunod sa Diyos, hindi lahat ay makakakita ng mga bagay na ito. Simple lang, si Paul, sa Acts chapter 9, si Paul, he is going to Damascus, no? Para i-persecute lang ang mga Kristiyano. Ipe-persecute niya ni Paul ang mga Kristiyano, no? But he met that pillar of fire. Nung na-meet ni Paul yung pillar of fire, may kasama siyang mga sundalo. At nangusap yung pillar of fire kay Paul. At naririnig naririnig ito ng mga kasama niya. Naririnig din niya. Pero hindi naintindihan ng mga kasama niya. Si Paul naintindihan niya. Bakit? Si Paul lang ang kinakausap ng Diyos eh. You see? You look at yourself. No? Marami tayong mga kasama na denomination ng mga Kristiyano na nagsasalita ang Diyos. But all all denomination and professing Christians, they don't know what God is speaking to us. Kasabay din natin sila sa oras na ito. Bumabasa din ng Biblia. Pero hindi silang lahat ay nakakaunawa at naintindihan yung sinasabi ng Diyos. Sino lang ang kinakausap? It's Paul. Kaya hindi nila maintindihan. At sa panahon na ito, sino lang ang kinakausap ng message? It's the wife of the Lord Jesus Christ lang. No? Sabay-sabay tayo. You tell them about this. They don't know. Pero sabay-sabay tayong sumasamba. Araw ng Biyernes. Meron pare-parehong Biblia. Same Bible. Pero hindi nila maintindihan. No? Kaya sabi ng Acts chapter 22, narinig nila pero they understood not. Wala tayong magagawa. Kasi, yung ibig, natutupad lamang yung sinabi ng Biblia na and no one knoweth the Father except the Son. And no one knoweth the Son except the Father. And to whom the Son, the Lord Jesus Christ, shall reveal Himself.
Kung sino lang ibig pagpahayagan ng anak. Sino yung, I am Jesus. Why thou persecutest me? Narinig? Hindi naman naintindihan. Ang ibig lang pagpahayagan ng Diyos, it's Paul. Ang ibig lang pagpahayagan ng Diyos ngayon sa panahon na ito, it's the wife. The wife of the Lord Jesus Christ. You do not expect them to understand this. Kung minsan mahal pa natin sa buhay, mga asawa, mga kapatid, mga magulang, mga girlfriend, boyfriend, di nila maintindihan. Bakit? They were not chosen by God. At kung hindi pinili ng Diyos, katulad ni Paul, kung hindi pinili ng Diyos si Paul, hindi niya maintindihan ito. At kung hindi pinili ng Diyos ang isang tao, don't ever expect that they will receive it. No? But don't stop praying. Maaring sagana ang biyaya ng Diyos if we love them, no? Kung mahal natin sila, ang kaya lang ang makikita natin, how this promise of God in the Old Testament to Moses, na nangako yung Diyos kay Moses, at nangako ngayon sa atin na I will be with you even at the end of the world. Nangako siya sa atin. And the signs shall follow to them who believe. Sa atin. No? Magmamanifest sa atin yung sign. Kapag tinanggap natin ito, hayaan ninyo na magmanifest ang sign sa inyo. Sundin natin yung kalooban ng Diyos at ang Diyos, sasagot siya. And if God is not answering, He's the answering God eh. Pero sometimes, kaya hindi tinutupad ng Diyos yung yung pangako niya, we do not also follow what God said. No? Hindi man natin may sakripisyo yung sarili natin o yung mga buhay natin. Wala man lang tayong pananabik sa kanyang mga salita. Paano matutuwa yung Diyos? No, mga kapatid. Paano kumikilos yung Diyos sa mga pangako niya? Kumilos ang Diyos kay Moses. Yung exhortation, napakaganda. Moses, ano yung hawak mo? Tungkod. Ibaba mo. Naging ahas, sabi. Ganda ng exhortation. No? Sign ito na sumasakay niya yung Diyos. Hindi pa kontento si Moses doon. O ano yung kamay mo, ipasok mo sa bosong mo, sa damit mo. Ilabas mo. Paglabas, nagkaroon ng mga ketong. No? Sino yung gumawa nun? Sino naglagay nun? Ano man ang sabihin ng Diyos, magaganap. Ipasok mo uli sa damit mo. Pagkapasok, ilabas mo. Nawala yung mga ketong. Sino yung gumawa nito? Ipinapakita ng Diyos na sumasa kanya ang Diyos kay Moses. Gustong ipakita ng Diyos sa atin na sumasa atin ang Diyos. At nagbigay siya ng mga mananampalataya na sumasa kanila ang Diyos. God is with them. Kay Moses at sa bagong tipan. Titingnan natin, si Peter, no? Nung si Peter ay kinulong si Peter, no? Sa Acts chapter 12, verse 7 and 9, makikita natin na yung angel of the Lord, God sent that angel. Anong ginawa ng angel? Sabi, yung light, sabi niya, nandoon hanggang sa jail, no? Ang sabi, and behold, the angel of the Lord came upon him, kay Peter, and a light shined in the prison. Andoon. Nagliwanag yung light na ito. In the prison, sabi. And he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. Nakatalikala siya. No? Si Peter, nakatalikala. Pero nung magliwanag yung light na ito, sa prison, sabi niya, yung kalabit siya sa side, tumayo si Peter, tumayo ka, sabi niya. Pagtayo niya, yung mga tanikala, nakalaglag, no? So kung yung Diyos na yun na nangako, at nagkalag ng mga tanikala, na nakalagay sa kamay ni Peter, nalaglag, kaya ring ilaglag ng Diyos ang mga tanikala na doktrina sa mga tao sa time na ito. Ang kailangan lamang, dumating yung angel.
No? Eh dumating yung angel, seventh angel messenger na ginamit ng Diyos, no? Hindi makalag-kalag yung mga tao kasi ayaw magpakalag. Panginoon, gusto ko na yung nakatanikala. No? Nakatanikala ngayon sa relihiyon, Panginoon, dito na kami pinanganak, dito na kami mamamatay. Gustong nakatanikala sa relihiyon. Gustong nakatanikala sa mga turo ng tao. Gustong nakatanikala sa doktrina ng tao. Isinubo na ng Diyos yung angel messenger na magkakalag sa mga ito para makalaya. Hindi nila matanggap-tanggap. Kulto yan! Sabi, parang nung dumating si Jesus Christ na, no? Tinawag siyang Beelzebub. So, ganun pa rin ang mga tao sa time na ito. Gusto pang manatili dun sa kanilang kinalalagyan. No? Pero si Peter, no? At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pangyapak. At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. Isuot mo sa iyo ang damit mo. Sumunod ka sa akin, sabi ng angel. Sinasabi na nga na, come out, lumabas kayo. Ayaw lumabas. See? Pero meron at merong didinig. Praise the Lord. May lumabas nung Friday. Hallelujah. No? When that father eagle screamed, no? And that eaglet heard the scream of the father God. Sabi niya, narinig niya yung scream ng father eagle at lumabas siya. Because she is not a chicken. Hindi siya manok na mananatiling kumakahig. No? Iba ang ugali ng isang agila. Makikita niya, maririnig niya yung scream ng eagle. And praise the Lord. Glory to God. No? Narinig yung scream ng eagle. So, ganun ang ginawa ng angel, no? Kay Peter. See the sign? Sabi ng Panginoon, I will be with you. Even up to the end of the world. So, He is proving that He is with the apostles. Oh, He did not stop there. Hindi tumigil doon. No? Ang sabi niya, hanggang sa atin, sabi ng Panginoong Hesus. Hanggang sa atin. Kailangan makita itong mga signs na ito. Kailangan may practice natin ng mga ito. And that light blinded the guards. Hindi lamang kinalag, ano? Hindi lamang kinalag si Peter, binulag ng Diyos yung mga gwardya. Wala silang makita. Nakalabas si Peter sa prison. See? And when Peter, no, walk out, Peter get out of the door, it's just open quietly, sabi ng prophet. The door was open quietly, and the door closed quietly also. Wala kaalam-alam yung gwardya, no? Wala na si Peter yung binabantayan niyang nakakulong. Hindi man lang nakita si Peter. Ilan ba yung door na nabuksan? Hindi alam ng gwardya. Sumara, hindi alam ng gwardya. Hindi alam ng gwardya na wala na si Peter sa kulungan. Wala na siyang binabantayan doon. See? Tingnan ninyo. Yung dalawang angel sa Sodom and Gomorrah, no? Ang daming gusto silang halayin ng mga tao. Pero nakalabas sila, hindi alam ng mga tao. They were blinded by those angels, sabi niya. No? Pero si Lot hindi siya bulag. No? Yung binulag lang yung mga angel. Kaya sabi ng Biblia, they were blinded by the god of this evil world. Yung mga tao ngayon, binulag sila ng Diyos ng masamang sanlibutan ngayon. Ang Diyos ng masamang sanlibutan ngayon ang bumubulag. Ang gusto ng Diyos, mabuksan ang kanilang mga mata. Kaya lang, hindi, nakialam na naman si Satanas eh. Dahil nakita ng Diyos na binubulag ng angel yung mga unbeliever nung sa time na yun sa Old Testament, no? Dito naman sa New Testament, ginaya ni Satanas yung ginagawa ng Diyos na binubulag. Ang ginagawa ng angel ay nung Diyos ng masamang sanlibutan, siyang bumubulag ngayon. And they were blinded, sabi ng Biblia, by the god of this evil world.
Tingnan niyo mga kapatid kung paano mag-impersonate si Satan. No? That's God who speaks. Yun ang Diyos na nangusap in sundry times and diverse manners. Who can open and close the door? He can open and close the door of the ark. Siya ang Diyos na yun. So, in God, it's God in Moses' time. No? Who opened the Red Sea. It's God who is in us that can open our eyes to the truth. No? Siya ang magbubukas din ng pinto. I am the door, sabi ni Jesus Christ. Siya yung door na maaari nating pasukin ang salita ng Diyos. At kung yung si Jesus Christ ang door na maaari nating pasukin para maligtas tayo, you will not go to the door of the religion. No? Kasi mukhang maganda yan, no? Mukhang tama naman yung door ng religion. Kaya kung maintindihan natin mabuti, yung sinasabi ng Biblia na there is a way seemeth right unto a man, sabi niya. Mukhang maganda, mukhang tama yung way na ito. There is a way seemeth right unto a man, but the end of it, it's the ways of death. Papunta ng kamatayan. No? Kung pwede lang sanang lahat ito, huwag na sayang umalis sa pagiging Catholic. Masarap nga sana dun eh. Kaya lang, they don't follow. It's not the Catholic that is wrong, it's the doctrine inside the Catholic. And we love them. No? We came from there to preserve life. Galing tayo doon para ma-preserve na tayo Kristiyano. Tayo'y naniniwala kay Jesus. Kaya na-preserve tayo doon. Hindi tayo umalis doon sa paniniwala sa Panginoon. Hindi tayo nag-Hindu. Hindi tayo nag-Muslim. No? Na-preserve yung buhay natin para pag gusto na tayo ng kunin at itaas ng Panginoon sa isang mataas na antas ng pananampalataya at pagsunod, no? Pwede kang itaas ng Diyos ngayon. Oh, anak, dati naniniwala ka na merong pwede yung sumamba tayo sa mga revolto. Sabi niya. O ngayon, gusto kong itaas ka na. Gusto kitang i-promote na kung kinder ka o grade 1 o gagawin kita ng grade 2 ngayon. O i-accelerate kita, gagawin na kita ng grade 3 o grade 5 o grade 6. Kasi mabilis yung response mo, no? Nakikita yung intelligent mo na ka-level ka na ng mga grade 6. Eh ngayon, gusto na ng ganun ng Diyos. No? Hindi pa kita pwedeng ilagay sa grade 1. Wala akong nakikitang improvement sa iyo. Aba, we are dramatizing it, but it is happening. No? I am 10 years, I am 5 years. But I am still the same. There is nothing that changing me. Walang nagbabago sa akin. Okay, sige. Pababayaan muna kita na grade 1 ka muna. Bumalik ka muna uli sa grade 1 ha. Hanggang hindi mo pa na ipapasa yung grade 1, hindi ka pa pwede na maging grade 2. No? Samantalang yung iba, in-accelerate na ng Panginoon, yung level mo pang grade 6 na. No? Kaya, dadalhin na kita sa grade 6. Yung isa naman, pang grade 1 ka pa rin eh. Paano kita, kung ilalagay kita sa grade 2, hindi mo maaabot yung naintindihan ng mga grade 2. Ano ngayon ang gagawin? Ano kaya ang mararamdaman ng isang estudyante na ganun? 2 years na sa grade 1. Nung nag-grade 1, para mag-grade 2 na, 2 years na naman siya sa grade 2. Doble. Ang hirap naman. Magiging proud ka kaya ngayon sa mga tao na, praise God! Grade 2 na ako! Sabi niya. Naka 14 anyos ka na, grade 3 ka pa. Pero yung
yung grade 1, na-accelerate siya ng grade 3 o grade 6, ano kaya pakiramdam ng magulang sa ganun? Magiging proud yung magulang. Ano kaya ang magiging damdamin ng Panginoong Diyos sa isang tao na ina-accelerate ng ganun? Proud na proud yung Diyos. Yan ang aking anak. Kaya naging proud na proud siya kay Job. Amen. That's right. Diba? Hindi siya ikinahiya ng Diyos. Ngayon, naman tong anak kong ito, 3 years na sa kinder. Hanggang ngayon, hindi may pasa yung kinder. 11 minus 3. 9. So, sabi nga, 11 minus 3, 9. Tapos sasabihin mo, engineer ka. 11 minus 3, 9. Simple subtraction. Paano kayo i-accelerate sa grade 1? Sabi nga nung Indian, that is 4 kg. Sabi, what kg? Sabi, ano yan, kilogram? Ang kg, sabi niya, pang kindergarten yan. Tapos kiklaim mo, I am engineer. Ikiklaim mo, engineer ka? Pastor ako! Ako yung nagpapastor dun sa ano. Pastor, ano ba yung ibig sabihin ng baptism ng Father, Son, Holy? In the name of the Father. Mas mataas yung utos ni Jesus kaysa kay Peter. Kinder ka pa rin. Na kailangan matuto. Pastor ka na. Kinikilim mo lang na pastor ka, pero hindi mo naintindihan yung itinuturo mo. Kung may common sense ka, hindi ganun yung ituturo mo na, yung ano yan, yung ibig sabihin yan, meron kasing, ano yan yung figuratively speaking, merong ibig sabihin si Jesus. Sino sinasabihan niya? Yung ang mga unlearned, uneducated na mga apostol, pagkatapos sasabihan mo na paano nila naintindihan yung figurative of speech? Pang-college yung figurative of speech, pagkatapos yung tuturuan mo yung hindi pa nga nakaapak sa kinder. Nangingisda lang. Tapos sasabihan mo ng gano'n. Wrong application yata yung gano'n na. No? So makikilala mo ngayon yung manggagawa kaya talaga ito ng Diyos? Tanungin natin yung Biblia kung manggagawa talaga ng Diyos yung gano'n. If you fail to see these things, at nakita mo, hindi gano'n yung sinasabi ng Biblia. Kapag sinabi na, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, in the name, hindi na in the title. That's right. Common sense na lang, wala pa yung common sense. No? Paano ngayon yan, mga kapatid? Tapos ang magiging tagapagturo mo, ang mag-guide sa'yo, blind. Yung blind, dadalhin ka niyan sa hukay. Pareho kayong mahuhulog sa hukay. And there's a light. Sa salita ng Diyos, I am the light of the world, sabi ni Jesus Christ. Siya yung light na para may masundan tayong liwanag, hindi ka matitisod. Amen. Kung may light, hindi ka matitisod sa salita ng Diyos. Tatanggapin mo ang salita ng Diyos. No? But the blind, tatanggapin niya kung ano yung itinuro ng blind. Pero yung nakakakita, na spiritual na nakakakita, ang susundin niya, yung light ng salita ng Diyos. It's the Lord Jesus Christ who is the light. And then, yung sinabi niyang mga sign, magmamanifest ito. No? So, ibig sabihin, kung kanino lang ibig magpahayag ng Diyos. Nagpahayag ang Diyos Praise God. Isa kang chosen vessel ng Diyos para pagkatiwalaan niya sa kanyang mga salita. No? Pwede kang maging tagadala ng kanyang mga salita. Marami sa Biblia na meron silang mga nakikita na kakaiba na hindi makita ng mga tao. Do you remember the 3 wise men? Yung tinatawag ng Catholic na 3 kings? 3 kings, sabi nila. Hindi naman sinabi ng Biblia na they are 3 kings. Sinelebrate yung 3 kings ng Catholic ng every 6th of January, no? Merong celebration doon sa amin, sa Florida, sa Pampanga. Merong nagpanata doon na may kakayahan sa buhay na kukuha sila ng 3 kalalakihan na may kagandahan ng pangangatawan, lalagyan nila ng mga balbas ito, at meron silang mga dala na, meron kasi silang mga regalo At inililibot yun sa bayan. No?
Inililibot yun sa bayan at tinatawag nila, yan yung tatlong hari. See? Na sila ang pumunta kay Jesus Christ. At yung isa naman, nandun sa sabsaban. Ay, maling-mali kasi nung pumunta yung mga yon, 2 years old na. Yung sinasabing nasa sabsaban. O kung di ka nagbabasa, susunod ka lang ng susunod. Araw ng tatlong hari ngayon, sabi nila. But the three wise men, sabi ng ating kapatid na propeta, they are stargazers. And they study the movement of the stars. Kaya ang sabi niya, yung Bible, sabi niya, 3 beses itong naisulat. Sabi, no? Una, sa sky, sabi niya, binabasa ng mga tao, mga astronomers, yung movement ng mga stars, at doon nakasulat. No? Pangalawa, sa mga tapyas ng bato. Di ba? Doon nakasulat yung Biblia. Pangatlo, saan mga kapatid? Sabi ng Panginoon, naparito ako sa balumbon ng aklat na ito. No? Nandito ito na yung Biblia, yung pangatlo sa, no? So, kailangan makita natin, mga kapatid. When they saw the stars, they followed the light of that star. No? And no others saw it. O kung nakita man ng iba, they don't know anything. Wala silang naiintindihan. Pagtingala, marami bituin. But there is something very strange on that one star. That one star, bakit yung light nito, yung liwanag nito, it is pointing to Jerusalem. Kakaiba sa mga stars na ito. Makita man nila ito, wala silang naintindihan. So makita man nila ang mga salita, ang Biblia, they don't understand anything. But this gives light. That's right. That star gives light and it points somewhere. And this Bible, it points somewhere to the believers. That's right. At hindi alam ng mga nakakakita at bumabasa where it points. Diba? So even you will read it and you will study it, letter for letter, word for word, you will never understand it, no? Maliban na buksan, o ipakita, o ipaunawa ng Diyos sa atin. That's why you have to check always who preached this gospel. Tingnan ninyong lagi, yung tao na nangangaral, may paggamit ba talaga yung Diyos sa kanya? Or he is just after the box? Or he is just after doon sa magandang church, doon sa karangalan, no? Tandaan natin, kapag ka merong yung tao na nangangaral, he's after for something, no? He cannot preach, no, that this sound doctrine of the Lord Jesus Christ. Meron siyang i-compromise, mga kapatid. Takot pa siyang mag-correct. But sometimes, kaya nga dumadating sa atin, kung minsan sa pahapyaw na para sa atin, dumadating yung mga corrections, yung mga dapat natin gawin. At pag narinig natin to, do it. Para sa ikabubuti ng bawat isa. No? So, hindi nakita itong sign na ito ng mga unbeliever. Only those who believe. So, yung tatlong magay na ito, they are magay. Kaya tinawag silang wise men. Hindi three kings. No? Sila ang nakakakita, sila ang nakakaunawa. No? Now, these religious people, they hold the Bible, but they cannot see the light of the Word. So kahit pare-parehong sumasamba tuwing Friday, di makita ng denomination ang naunawaan natin, ibinigay ng Panginoon sa atin. Hindi nila makita. Unless na lumabas sila. Tingnan niyo nung pumasok na ng Jerusalem at nandoon na yung tatlong magay, makita na si Herodes. They did not see anymore the light. Bakit pumasok sila doon sa may denomination eh? Nandun na kay Herodes eh, kausap si Herodes. Hindi na makita yung ilaw, yung liwanag. But when they were out again, they saw again the light. So pagka pumasok ka,
sa loob ng mga denominations na ito, you will never see the light there. But when you go out, come out, my people, you will see the light. Ang light na ito, igagayad ka na naman patungo sa salita ng Diyos. Sa kaunawaan. No? So we can see that God does not deal with religions. It does not deal with organizations. No? He deals with individuals. Kakausapin ka ng Diyos. No? Makikipag-usap ang Diyos sa iyo. At nung nakikipag-usap ang Diyos sa atin, nagtuturo tayo tungkol sa baptism. God talked to our sister. No? You will see na makikita natin kung paano ito niya na ay, ito yung matagal ko ng tanong. Ito yung gusto kong marinig yung, bakit kaya? God showed you the sign. God showed you the light. No? Sinong nakakakita kay Moses it's God. Who is with Moses? It's God. Nung ipinakikita yung mga tanda na magkakaroon ng langaw, ang nakikita nilang nagsasalita si Moses eh. Hindi naman mismo yung Diyos na spirit na, no? But God is in Moses. So if God is with Moses, God is with Peter, God is with the apostles, God is with the prophets, God is with us, it's God who is talking. Kapag hindi tumalab sa sinumang tao, yung pananalita ng Diyos, pag hindi tumalab sa isang tao yung sinasabi ng Diyos, at hindi mo nakita yung sign, there is something wrong in your heart. There is something blocking, no? There. And it's not God who blocks the word. It's Satan that blocked the word to enter your heart. Pero pagkabukas ang puso ng isang tao, ay, Brad, gusto kong tanggapin ang sinabi ng Panginoon. It's all from God. You praise God. You thank God. No? Hindi sinabi ni Moses na, pasalamatan niyo ako. Kasi ako yung naglabas sa inyo sa Israel, ay sa Egypt. Not like that. Kung hindi sa akin, hindi kayo makakaintindi. Kung hindi sa akin, hindi nyo matatanggap. It's not like that in the Bible. No, anybody who will claim that, he's not from God. I'm sorry to those who preach the Gospels. No? Pag sinabi ng isang manggagawa ang ganong bagay, it proves that he did not came from God. Why, like Herodes, no? Nung nagtalumpati si Herodes, katulad ng patutuo ng ating kapatid, tinanggap niya yung karangalan. You don't have to accept anything. But praise God, He is using you. Praise God. God is using Moses. God is using the apostles. Praise God. God is using us to preach, to teach the gospel of salvation para sa ating mga mahal sa buhay. No? Dapat ganun, mga kapatid. So yung Hebrew, makikita natin, first chapter, second chapter, ine-exalt lagi si Jesus Christ kasi nasa kanya lahat ng power. Gustong ipakita ng Diyos yung nagsalita. Yung nagsalita sa mga tao nung unang panahon, in diverse manners, sabi niya, He spake to His prophets. And in these last days, it's the same God. No, nagsasalita sa atin. He speak through His Son, the Lord Jesus Christ. And when the Lord Jesus Christ, He prayed to the Father that He will, when He leave us, no, He promised the Holy Spirit na, sinabi pa niya, I will never leave you, nor forsake you. At ako siya sa inyo. At yung sanlibutan na ito, in a little while, the world will never see me. But in a little while, you will see me. Ano bang mga salita yun? It looks like impossible. But kung hindi maintindihan, ganun na yung pagkakasabi niyan. Ganun na yung sinabi ni Jesus, hindi na pwedeng baguhin. Ano nga ang kahulugan? Paano sinabi ni Jesus Christ na, sa ilang sandali ay iiwan ko kayo, hindi nyo makikita, at sa ilang sandali, ako'y makikita ninyo.
Paano kaya yun? So, without understanding, yung mga pananalita ni Jesus Christ, hindi mo maintindihan. Anong sasagot natin pag may nagtanong? Ganun na yan. Sinabi ni Jesus Christ yan eh. Ganun ang sagot dahil hindi mo naintindihan? Uy, hanggang hindi nyo kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo. Panginoon, Brad, anong ibig sabihin niya? Ganun na yan. Sasagot mo doon sa nagtanong, ganun na yan. I am the bread of life that came down from heaven. Sabi. So, itinipo lang niya ang kanyang katawan as in a bread. And yung blood niya in a wine. Anong nung narinig ng mga unbeliever? Mga cannibals yun. Ninakaw nila yung katawan ni Jesus. Without understanding. They accused the Christians like that. Diba? Bakit? They were blind. So, praise God. No? Kaya anong sabi ang payo ni Paul sa atin? Sa narinig ninyong ito, sabi niya, therefore, we ought to give the most earnest heed to the things which we have heard. Doon sa mga narinig natin, mag-ingat tayo na pag-ingatan natin mabuti ito. Lest anytime we should let them slip. Baka dumulas ito sa mga kamay natin. Dumulas ito sa pandinig natin. Lumabas ulit. Pag pumasok dito, lalabas dito. Pag ganun ang nangyari, narinig mo sa loob ng church, paglabas mo, kung paano ka pumasok sa church, you are still the same when you go out. Walang pagbabago. But if there is something that happened to your heart, paglabas mo, merong conviction sa puso mo. Ay, tama. Kahit saan mo ituro sa salita ng Diyos, tama yung sinabi ng Biblia. Tama yung mga message. Sabi niya, pag narinig mo ito, huwag niyong hayaan na makawala ito sa mga kamay ninyo. Huwag niyong hayaan na makawala ito sa mga puso ninyo. I-treasure ninyo kasi kaligtasan ito. No? Huwag yung nagsasalita yung nakawala yung nagsalita, nakawala yung salita ng Diyos, nakawala yung Holy Spirit. Lumampas lahat, dumulas lahat ito. Paano kung hindi na bumalik? Meron ngang napag-sharingan lang namin kagabi ni Sister Baby. Nung kami dalawa pa lang yung nandito. O sige, kunwari tayong dalawa, sabi niya, may tatanong ako sa iyo. Kasi wala pa kayo mga kapatid. So, doon siya, dito ako. No? Nagsisharing kami dalawa. So, praise God. Habang wala sila, tayong dalawa, halimbawa, ganito. Sabi niya. Meron siyang mga tanong. Praise God, ayon sa salita ng Diyos, ganito. Paano kung merong bumaha? Sabi niya. Tapos, ibinalik yung, dasal yung isang tao, sabi niya, hanggang sa tumaas yung tubig, umabot na siya doon sa pinakamataas ng building. Ang dasal niya, Panginoon, iligtas mo po ako kasi yun ang pangako mo. Ngayon, ang gusto niyang dadating, gusto niya, bubuhatin siya ng Panginoon para maligtas siya. Sabi ngayon, may dumating na una, nakabangka para iligtas. Ayaw, kasi gusto niya, yung Diyos yung magliligtas. Nagpadala ng helicopter, sabi niya, para yung helicopter na ang magbubuhat sa kanya para makaligtas siya. Hindi pa rin. Gusto niya, yung Diyos yung bababa para buhatin siya, para magiligtas siya ng Diyos. Dumahana, wala nang bumalik. Wala nang dumating na iba pa. Panginoon, bakit mo kung pinabayaan? Sabi, mamamatay siya sa baha. Anak, pinadala ko na yung bangka sa iyo, ayaw mo. Inulit ko, nagpadala pa ako ng helicopter para may sakay ka na sa helicopter, hindi ka mapahamak. Ayaw mo rin sumakay sa helicopter. Pinadala ko na yung pwedeng magligtas sa iyo. Pinadala na niya sa inyo yung para mag-preach sa inyo. Pinadala na niya si Moses para ilabas kayo sa Egypt. Ayaw niyong lumabas? Gusto niyo bumalik uli kayo sa Egypt? Ipinadala ko na sa inyo yung mga propeta. At ayaw ninyo pakinggan yung mga propeta. Gusto niyo bababa ang Diyos? Hahawakan niya kayo? Ano gusto pa ba natin na ganun ang mangyari? Nandoon na pala. Dumulas pa sa ating mga pandinig. Dumulas pa sa mga puso natin. Ang mga pangako ng Diyos. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo na huwag makawala ito sa inyo. Sabi niya. Kasi pag nakawala ito sa inyo, mapapahamak kayo. Kaya sabi ng ating kapatid, I pray that the Holy Ghost will sink so deep
Malalim na malalim ang mga salitang ito na itanim ng Holy Spirit sa inyong mga puso. Sabi niya, para walang makabulot. Na kahit ikaw, hindi mo kayang bunutin. Pag hindi, kahit na ikaw, hindi mo kayang bunutin, no, mapipilitan kang pakinggan mo at susundin. Kasi hindi mo na mabunot eh. Sino nagtanim? Yung Diyos. No? Pero pag si Satanas ang nagtanim ng mga mali, kayang bunutin ng Diyos. No? Magsabit ka lang, bubunutin ng Diyos. Panginoon, I accept you as my Lord and Savior. Bunot yung itinanim ni Satan na, huwag kang maniwala dyan. Pare-pareho lang yun naman yan eh. Hindi pare-pareho. Ang nagtanim ng pare-pareho lang naman yan eh. Puro kay Jesus lang naman yan eh. Yung, yung kaligtasan, parang, sumakay ka lang, yung isa, sumakay ng barko, para pumunta sa Pilipinas, yung isa sumakay ng eroplano para sa Pilipinas, yung iba sumakay ng kamelyo para pero siya lang pupuntahan sa Pilipinas lahat. Sabi, hindi ganoon ang pangako ng Panginoon. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. Except lang sa word. Pag sinabi ng word na, you must be born again. And it's the Lord Jesus Christ who, no? Na siya ang nagturo. Sabi niya, yung itinuro ko, ituro ninyo. Teaching. Teach them. Para maintindihan. Hindi, pwede naman yung born again tayo sa Catholic. Pwede naman yung born again tayo sa Baptist. Pwede naman yung born again. There is a way. She met right. Mukhang tama. But the end of it, sabi niya, it's the ways of death. Ay kamatayan. Isa lang ang way na walang kamatayan. Yung way, I am the way, sabi ni Jesus Christ. Isa lang. Hindi marami, no mga kapatid. So mag-ingat tayo sa mga bagay na ito na narinig natin. No? What type of people no sasamahan natin? No? Anong klase ng tao ang sasamahan natin pagdating sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin? No? Anong magiging klaseng tao tayo pagka narinig natin ang mga bagay na ito? Kung pinatutunayan ng Biblia, ang mga salita niya ay hindi nagbago. Ang gusto ng Biblia, ang Panginoong Hesus, maitanim ito ng malalim sa ating mga puso. But sometimes, we're not so concerned about it. No? Minsan, neglect natin. Kung pinili ka ng Diyos, at nakikita mo yung mga fulfillment ng pangako ng Diyos, dapat magkaroon ka ng concern. Especially to your eternal life. Especially to your soul. Ay, naku, kung hindi mo pala susundin yun, yun ang pangako ng Panginoon. Unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ay, naku, yun pala hindi ka papasok sa langit kung hindi mo magagawa yun. Kung nag-sink ito ng malalim sa puso natin, tutubo ito, mga kapatid. People are so busy, no? Masyadong busy yung mga tao pagdating sa mga gawa pa ng sanlibutan. Yung mga unbeliever, busy sila kung anong mga plano nila sa sanlibutan, no? Yung mga religious naman, busy sila kung anong, paano kaya natin pagagandahin itong church natin? No? Gusto, pinakamaganda yung church namin sa Doha. Pinakamalaki. Pinakamarami kaming miyembro. Sabi. Pinakamalaki yung tithes namin. Sabi po, biro mo, pinagmalaki. Biro mo, Brad, sabi. Sa isang buwan lang, sabi niya, nakaka-tithes kami ng, kung minsan, pag binilang sa isang week, sabi niya, yung tithes, 25,000. Hoy! Sabi ko, 25,000. Alaking pera doon ah. Sabi ko, saan napupunta lahat yun? Ay, hindi ko na pinakikialaman yan kahit saan napupunta. Basta nagbigay na ako. Ay, wala kang concern? Wala kang concern? 25,000 yun na doon. Hindi ka man lang nagtanong kung saan napunta. Hindi, bahala na sila doon. Sabi niya, basta yung sa akin, yung concern ko, binigay ko na. May part ka ng body pagkatapos. Kung part ka ng body, wala ka man lang kapaki-pakialam.
Wala kang concern sa church. Ganon mga kapatid na ang iniisip ng marami, no? We should not worship God only in one day, no? Huwag lang yung Friday, Panginoon, galing sa puso ko ito, Panginoon. Pag habang nasa loob ng church, galing lahat sa puso ko ito. Panginoon, dasal ng dasal, no? Because it is Friday. Tomorrow is Saturday. Panginoon, next Friday na lang ulit, ha? Next Friday na lang ulit, ha? Pagdating ng Friday naman, Diyos, nakagana. No, sabi ng prophet, it's not only for one day. It is every day, every second of our life. Na lagi kang tumatawag sa kanya, no? Hindi lang doon sa ganoon, sabi niya. Watch closely, sabi ng ating kapatid. Watch closely. He said, therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard. Wala akong pananagutan. Pag-accept na lang kung hindi nyo naririnig ngayon ito. Kung hindi nyo naririnig, o ayaw nyo yung naririnig na ito, you close your ears, no? Takpan nyo mga kapatid. Para hindi kayo maging liable. Para hindi kayo pwedeng i-charge ng scripture ngayon, no? Narinig mo na. Pero pag hindi mo narinig, meron ka pang pwedeng ikatwiran na. Hindi ko naman narinig eh. Kaya nga hindi nga ako nagko-concentrate sa pakikinig habang sinasabi yun eh. Dahil kapag narinig ko, sabi niya, naku, obligado ako, nasusunod doon. Yun ang gusto ng Diyos eh. Pero pag hindi mo pinakinggan, wala ka pang obligasyon kasi hindi mo pinakinggan eh. Pero ngayon, sinong hindi nakarinig sa inyo, exempted pa kayo kasi hindi nyo narinig. Pero pag narinig nyo, hindi kayo exempted. Lagot kayo sa Panginoon. No? That's what happened. Sabi lang ating kapatid. That's what happened to the Pentecostal now. The church, sabi niya, this Pentecostal church, they bled the very cream. Sabi niya, yung very cream na dumulas sa kanilang mga kamay, sa kanilang puso, sa kanilang pandinig. Dumulas. No? Na nandoon na sa kanilang kamay, nandoon na sa kanilang pandinig, nandoon na sa kanilang puso, hinayaan pang dumulas. Sabi ng prophet, can't you see? They've done again the way of Cain. Nandoon na sana. Kung hindi ka ba gumawa ng mabuti, hindi ka ba mamarapatin, sabi ng Panginoon. Nandoon na sana, narinig na, alam na, nakita na kay Abel. Dapat sinundan na lang si Abel kung hindi niya naintindihan. Pero hindi, iba yung sinunod niya, yung gusto niya yung sinunod. Hindi pwede natin sundin yung gusto natin. Merong gusto ang Diyos, ipinakita na kay Eva at kay Adan, ipinakita na kung paano ang gusto ng Diyos na pagsunod sa pag-offer. Yung sinunod pa rin yung gusto. Kapag ang gusto ng tao, sinusunod, hindi mo pwedeng sundin ngayon ang gusto ng Diyos. Anong sabi ng prophet? Why they died? Sabi niya, they organized instead of having brotherhood. Magkaroon ng brotherhood. Sabi niya, anong na-create? Division. No? Kaya lumago ang division. Na wala yung brotherly love. Yung brotherly kindness na wala sa mga tao. Kaya dahil wala yung brotherly kindness, kung saan ka nasasakop na religion o denomination, doon ka na lang. Hindi mo ka brother yung mga nandoon. And they don't like us to become their brother. And paano ka naman makikipag-brother kung ang turo ay hindi turo ni Jesus? Hindi turo ng salita ng Diyos. So we are the brothers and sisters. Yung sumusunod sa salita ng Panginoon. Hindi turo ng tao. Kailangan yung turo ng Diyos ang sinusunod. Kasi maraming turo sa panahon na ito. No? Sabi niya, dumulas daw yung very cream na ito. Ano yung very cream na yon? It's the Holy Spirit. Dumulas sa kanila. Huwag niyong hayaang dumulas sa oras na ito. Huwag niyong hayaan na mawala sa puso ninyo, mga kapatid. Now, if all of them let the Holy Spirit slip away from their hands, no? Sabi ng Biblia,
And God is able of these stones to raise children of Abraham. Kahit yung mga bato, kayang patayuin ng Diyos na maging anak ni Abraham. Mapalad pa yung bato. No? Gagawing anak ni Abraham. Samantala yung tao, pwedeng gawing anak ni Abraham. Ayaw nila na maging anak ni Abraham. No? Pero meron. Meron. Sabi nga lang, hindi lang nga marami, pero meron. These are the children of Abraham. That small stones na nandoon sa rock. Bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, isa tayong tapyas ng batong ito, no, nung rock na ito, which is the Lord Jesus Christ. No, properly fitted. No, na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa para maging matibay yung body ng Panginoong Hesukristo. Oh, hindi kayong pinukpok lang ng kaunti, sabi niya, nababasag yung bato. Ay, hindi ka karapat-dapat na maging, lalo na sa foundation, no? Hindi ka karapat-dapat kasi babagsak yung building. Babagsak yung body kung makita mo lang yung pansanlibutan. Yakap ka kagad sa sanlibutan, no? Ay, hindi ka pwedeng ilagay doon sa, lalo na sa ibaba, sa foundation. No? So, see these religions, they created divisions. Sabi niya, they lost the Holy Spirit. No? Instead of uniting, it's dividing. Dito kami. Kami yung nandito. Kung ang mga angels, sabi niya, for if the word spoken by angels were steadfast, hindi nagbago. No? Yung angel kasi, sabi, means messenger. Yun ang kahulugan ng angel. So, merong angel talaga, angel Gabriel, angel Archangel Michael, di ba? Sa tatlo yung angel na binanggit ng Biblia na may pangalan. Angel Lucifer. Kaya lang si Lucifer, siya yung naging Satanas, no? So, these are heavenly angels. So, merong earthly angel. So, kung ang ibig sabihin ng angel, messenger. So, merong ginagamit na messenger ang Diyos na earthly messenger. Ang earthly messenger na ito, na angel niya, ang pinipreach nito, yung pure word. Yung salita ng Diyos. No? Makikilala natin sila. Anong ipipreach niya? No? Hindi, sabi ng ating kapatid, hindi ba maganda yun, sabi niya? To know that we are the angels of God to this sinful world. Ayaw nyo ba yun na you are the angels of God na mangusap sa sinful world na ito, sa mga kamag-anak natin na hindi pa natatanggap yung salita ng Diyos? Ayaw nyo ba yun? Sabi niya. At ang nagsugo sa'yo, Diyos. Hindi tao, hindi church ang nagsugo. It's God. Isusugo ka ngayon ng Diyos na ito sa mga mahal mo sa buhay. O, ikaw yung gagamitin ko, ikaw yung messenger ko, ikaw yung angel, earthly angel ko sa lupa. Sabi niya. Kaya lang, kung merong earthly angel, merong angel na nagpipreach ng good news, meron ding bad angel na nagpipreach ng bad news naman. Bad news, pero mukhang maganda ang ipakikita ng bad angel eh. Hindi siya magpapakita na meron buntot yung angel na ito, meron buntot, may sungay. Matatakot ka sa kanya pag nakita mo yung gano'n. No? Yung lang mangusap na yung talagang Diyos, ano? Mangungusap na yung talagang Diyos, natatakot pa. Paano kung magpakita pa ng gano'n? Na may buntot, may sungay, nakakatakot, nanlilisik yung mga mata, may sibat siya, nakala mo, ikaw laging sisibatin. Yung pala, sisibatin ka niya, kukunin ka niya. Pag nasibat ka niya, hindi ka na makakawala sa kanya. Pero yung Panginoon naman, hindi. Sa salita niya ngayon, doon niya tayo kukunin. No? Ipakikita yung mga signs. So, good news ang ipipreach niya, good angels. No? So, sa Old Testament, paano mo malalaman? Before a prophet, no? Kailangan may mag-manifest sa kanya. Kailangan ma-prove muna siya na tama yung sinasabi niya. So, sa Bible, sabi niya, the Bible says, in the last days, the devil will impersonate Christianity.
I-impersonate ng devil ang Christianity. At magiging, kapag ini-impersonate ito, hindi malayo yung impersonation sa ini-impersonate, sa original. Di ba? Tingnan ninyo, marami yung, kahit na sa mga bagay na ngayon, relo, bagay na pantalon, damit, no? Merong mga original na ginawa. Tapos, gagayahin ngayon yon, malapit na malapit dun sa original. No? Ganon din yung panggagaya ng Diablo sa salita ng Diyos, malapit na malapit. Na kung maaari, madaya, pati yung pinakapinili ng Diyos. Ganon kasi yung purpose ni Satanas. Kaya ipakikita ngayon, mukhang tamang-tama yung religion. Mukhang tamang-tama, pati yung mga gawa nila, ng babait nila. Kasi gusto ng Panginoon, maging mababait tayo, maging masunurin tayo sa sinabi niya. Mukhang mababait pa sila kaysa sa atin. Anong sabi nga ng ating kapatid? No? Kasi yung kahit na isang tuldok o isang kudlit sa kautusan, hindi mawawala. So, hindi pwedeng mawala. Tama naman. Tamang-tama. Kahit basahin mo sa Biblia, tama. Ngayon, hindi natatalakayin yung tinubos tayo ni Jesus sa ilalim ng kautusan. Kasi, kukontra yun dun sa hindi mawawala sa kautusan yung isang tuldok, isang kudlit. Hindi mawawala nga naman. Tama naman eh. Pero dahil hindi nyo masunod, sabi ni Jesus, tinubos ko kayo sa ilalim ng mga yun. So kung marami ang nangangaral, test mo yung spirit. I-test ninyo yung spirit kung sa Diyos galing yung spirit ng nangangaral. No? Hindi lahat ng nangangaral sa Diyos. Maliwanag na maliwanag ito. Hindi lahat ng nangangaral galing sa Diyos. Maraming nangangaral galing sa relihiyon, galing sa tao. Ang nag-ordain, tao. No? Pero yung pinili ng Diyos, tingnan ninyo, sabi niya, try every spirit. Tingnan ninyo sa Biblia. Kung minsan napakabait ng pastor, hindi man lang mukhang pinaka-religyoso siya sa loob ng church. No? Pero hindi doon tinitingnan yung isang manggagawa, no, yung napaka-religyoso, napakabait, no. Tingnan ninyo kung paano nagsasalita pagdating sa salita ng Diyos. No? Sa Biblia, no? Paano natin itetest? Sa Old Testament, meron silang tinatawag na Urim and Tumim. Yung bracelet na merong 12 manner of stones, no? Na nagre-represent ng 12 patriarchs. At yun, inilalagay yun sa high priest. At ito, ang pinapagsuot nito ay si Aaron. Pagkatapos, if there is a prophecy or there is a dream, walang makasagot. Ang gagawin ngayon, dadalhin din kay Aaron, isusuot ito, at pagka yung conglomeration of light, sabi niya, na parang rainbow, sabi niya, ay nag-ilaw ito, it came from God. Paniniwalaan nila yan, susundin nila. Pagka walang nangyari, no? At walang nagliwanag, you forget it. It did not come from God. Hindi galing sa Diyos yun. Kaya, forget it, sabi niya. So, no matter how real or how sacred, if the light did not flash, it was not the truth of God. Hindi yun ang tunay na salita ng Diyos. It's not from God. Hindi galing sa Diyos. Galing yun sa religion. Galing yun sa tao. Galing sa idea ng tao. Kahit gaano kaganda kung tingnan. Paano ipakikita kung gaano kaganda? Bakit, Brad? Sinong may utos? Sinong mas mataas ang utos? Si Jesus Christ o si San Pedro? Wala kang alam na light. Wala mang liwanag sa iyo. Natural. Hindi mo ipatatalo si Jesus. Mas mataas yung utos ni Jesus. O, talo ka na. Paano ka natalo? Hindi mo naintindihan yung sinabi ni Jesus at saka yung utos ni Jesus sa mga apostol. Pero kung alam mo yung sagot, no? Bago ko sagutin yung tanong mo,
tatanungin muna kita, sinong inutusan ni Jesus Christ? Di ba yung 12? Ay, yung 11? At nung dumating yung Holy Spirit sa kanila, meron silang Holy Spirit. Bakit ang baptism nila? Name. That means they have the revelation. Yung ginamit, yung name of the Lord Jesus Christ. Meron silang kaunawaan. Di ba? Yung walang kaunawaan, mas mataas yung utos ni Jesus kaysa kay Peter. Ang sabi pa ng sumagot, nagkamali yung mga apostol dun, Brad. Magkakamali silang sumulat ng New Testament, nagkamali. Mali na nga yung nagturo sa kanya, talagang mali rin siya. No? Sasabihin mong mali, bakit mo pa paniniwalaan yung New Testament? Yung mga apostol ang sumulat nito. That means mali yung sinusunod nila. Sinusumulat lang Matthew. Si Matthew. Di ba? Pagkatapos, mali si Matthew. Kasi mali yung mga apostol Mali yung mga apostol dun, Brad. Mali yung New Testament pag gano'n. Without understanding kasi, no? Wala silang kaalam-alam. Basta yung kahit na sino pang mangaral, basta yung tinuro ng denominasyon niya, yung tinuro ng relihiyon, yun ang tama sa kanya kahit anong mangyari. Hindi, siya lang ang tama. Ang Diyos lang, kahit na tayo, hindi naman tayo yung tama Ang Panginoon ang tama bakit tama kayo ngayon? Kasi sinunod ninyo yung tama, ang Panginoon. Lahat ng mali, inalis natin. No, sinunod natin yung tama. Kahit mali ka noon, tama ka ngayon kasi sinusunod mo yung tama. Isa lang yung tama, si Jesus lang. Si Jesus yung sinunod mo. Ayaw nilang sundin si Jesus. Sabi ni Jesus, name. Yung gamitin niyo, name. Hindi title. Hindi, okay na yan, Brad. Pagka nabautismuhan ka niyan, okay na rin. Bautismado ka na rin. Hindi. Pero pag nabautismuhan ka, in the name of the Lord Jesus Christ, no, bautismado ka doon sa name na sinabi ni Jesus Christ kasi name yung nire-require niya. Yung requirement nga, name. Pagkatapos, sasabihin mo, pwede na yun. Hindi. Wrong answer. None of the above yung answer mo. Kahit walang, lahat ng tama, yun ang isinagot mo. Hindi ka, so ngayon, ang urim and tumim natin ngayon, ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. So, tingnan ninyo kung tama o hindi yung ipinipreach, no, hindi galing sa Biblia, tingnan ninyo. Pero pagka nagliliwanag sa Biblia, yung itinuturo, that came from God. Kapag hindi nagliliwanag sa Biblia, it's not from God. Pero pagka nagliwanag at hindi natin sinunod, ikaw yung mali. Hindi mo sinunod. Di ba? So, ganun mga kapatid. Ang Bible na ito, siya ang urim and tumim natin ngayon. If you are a sinner, paano mo malalaman na sinner ka? You look at the Bible. Paano mo malalaman kung paano ka masasave? Look at the Bible. Sabi ng Panginoon, no one cometh unto me, no one cometh unto the Father except by me. Amen. Yun ang sabi niya, unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Look at the Bible. Malalaman mo kung saved ka o unsaved. Malalaman natin lahat ngayon ito. Sabi nga yung mga lumang mga message, sabi ng yung mga tao, nag-invento sila ng lie detector. Di ba? Nag-invento daw sila ng lie detector. Maulit itong ngayon, no, para sa ating, para sa ma-refresh yung ating yung mga tao, kung nagsasalita yung tao ng kasinungalingan, meron silang inilalagay na mga instrumento, no? Pag nagsalita yung tao ngayon, tinanong yung tao ng tanong, malalaman nila yon kung nagsisinungaling o hindi. Kasi yung pulse niya, nag-iiba. Kasi pag nagsisinungaling yung tao, minsan may kaba. Pag nagsalita ng hindi totoo, iba yung response ng yung pulse. Nagsisinungaling ito, sabi ng machine ngayon. No? Paano kung hindi naman machine na ganun yung gagamitin? Yung pinaka-the best na machine, na lie detector, yun ang ayaw gamitin. Gamitin mo yung Biblia. Malalaman mo kung sinungaling yung tao o hindi. Malalaman mo kung sinungaling yung pastor o hindi. Ito ngayon ang gamitin mo. Ito yung gamitin natin pantes sa lahat ng mga nangangaral. At ito ngayon ang magsasabi, ang lie detector nito, sinungaling ka, sabi ng Biblia. Aba, sinabi na nga ng Biblia na sinungaling No?
Kapag hindi natin ipinamumuhay, sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, titingnan mo sa Biblia, liar ka, sabi ng Biblia. Naku, pag may talab naman sa'yo, yung sinabi ng Biblia, kailangan mabago, hindi ako dapat magsinungaling. Dapat ganun yung ugali natin. Di ba? Hindi tayo pwedeng akusahan ngayon. So, dumating ang mga sign na ito sa mga propeta. Dumating ang sign na ito kay Elijah. No? Dumating ang sign na ito kay Paul. Lahat ng sign na ito dumating sa kanila. At nakita nila. No? Si Elijah, pumatay ng 450 prophet pagkatapos matatakot kay Jezebel. Bakit anong nangyari? Ba't natakot siya? There's something wrong. So if Christ ordained the church to pray for the sick, kung ang Panginoong Jesus inordain niya ang church na if you pray for the sick, the church does what Christ said, it cannot fail. Amen. Hindi pwedeng mabigo ito, kailangan maganap ito. If you fail, sabi ng prophet, you fail by yourself. Hindi dahil yung word nag-fail, but it's you who fail. So if the word of the prophets manifested, how much more the word of His Son? Kung sa mga prophet, nag-manifest ito, bakit mas lalong magmamanifest ito sa anak ng Diyos? Diba? Kay Jesus Christ. At kung si Jesus Christ naman, ang nagbigay ng power ngayon ito, dito sa church, at itong church na ito, ang sabi niya, ito yung body niya. Ito yung mystical body ng Panginoong Jesus, spiritually, sa buong mundo. Magmamanifest ito sa church, sabi niya. Pero bakit hindi nagmamanifest? Sabi ng ating kapatid, how shall we escape if we neglect so great salvation, so great promise? Sabi niya, kung nineglect mo ito, pinabayaan mong dumula sa'yo, maalis ito sa'yo. Sinabi na ng Biblia, sinabi na ng Panginoong Jesus na mangyayari ito sa atin, bakit hindi nangyayari? Ano yung problema? Sabi niya, I will be with you even unto the end of the world. Sasainyo ako, sabi niya. That means hindi nananatili. Hindi siya nananatili sa tao kasi may problema, no? Merong hindi sinusunod yung tao. Sinabi na niya, and the sign shall follow to them who believe. Hindi makasunod yung sign, no? Ang sign lumilihis. Kapag ka nasa sa iyo ang Diyos, you can even ask for a showdown. Sa prophet, nangyari yun. Kay Elijah, nangyari yun. Sa ngayon, sa atin, hindi. Hindi, ang hirap mangyari sa atin. Sabi ng prophet, even, how will you believe divine healing if even a toothache, sabi niya, yung toothache lang, hindi mo mahiling sa Diyos na gumaling yung toothache. Sabi niya, paano paniniwalaan yung divine healing? Baka hindi mangyari. Marami pa yung doubt kaysa dun sa, no, mas mabilis pa yung, meron ka ba Panadol dyan? Mas mabilis pa kagad yun eh, no? Ang tendensya ng tao, kukonsulta kagad sa natural na doktor. Pero yung pinaka-great physician, hindi. Kung may nararamdaman yung isang tao na, medyo masakit yung ulo ko, ang unang-unang gagawin, iinom ng Panadol. No? Pagkatapos, tsaka na lang yung sa Panginoon. Kasi nakainom na ako ng Panadol. Mauna yung Panadol bago yung Panginoon. No? Masama yung pakiramdam ko. Kung nasaan ang presence ng Diyos, no? Nandoon yung kagalingan. Nandoon yung buhay na walang hanggan. At kung sa church na ito ay ine-expect natin yung presence ng Diyos, i-acknowledge natin dapat yung presence ng Diyos, no? Bibigyan natin ng parangal ang presensya ng Diyos. Yung ng isang wing commander lang, no, yung general pag pumunta sa isang base, meron pa siyang 21 guns, boom, boom, paputok ng kanyon, no? Nagbibigay ng sound. Pagkatapos yung dumating yung King of Kings and Lord of Lords sa kalagitnaan natin. Minsan
parang wala pa tayong ganang makita siya o mapakinggan. No? Dapat hindi ganun, mga kapatid. So, maging witness tayo, no? Na accompanied by signs and wonders. Kailangan merong makita sa atin na sign and wonders. At pag nakita yung signs and wonders na ito, ay, oo, tama. Ganito yung sinabi ng Panginoon. No? Makikita ngayon naman, pagka narinig ninyo yung salita ng Diyos, yung sign nangungusap ng mga prophet, no? Mga apostol, makita ninyo yung sign, makikita din naman ng prophet ngayon sa iyo yung sign. Si vice versa. Makikita mo yung sign, nakita ng Samaritan woman, yung sign kay Jesus, nakita ni Jesus yung sign sa kanya na, she is my sheep. My sheep, hear my voice. Sabi niya, yung sheep ngayon, didinig. Makikita na ni Jesus Christ ngayon, yung sheep, didinig. Susunod yung sheep. That was the sign. Sign na sheep yung babae, no? Sign naman ng babae na pag sinabi niya sa akin yung mga nakaraan ko, yung mga past life ko, that was the sign. Ito yung Messiah. I am He. Ako nga. Sinabi ni Jesus Christ, hindi ako yung Messiah. Hindi ko man si Jesus. Ako nga. Sabi niya, kasi nare-recognize ng babae. Pag nare-recognize ninyo yung sign na Jesus Christ, no? And you are a sheep, o tupa ni Jesus Christ, my sheep, hear my voice. So yung sheep lang ngayon ang didinig. Yung goat hindi. Akala niyo ba susunod ba yung goat? Hindi. Sabi ng goat, sabi ng goat, susuway yung goat. Pero yung sheep, sunod lang sheep. Yung pala kakatayin na yung sheep. Hindi niya, yung tupa kakatayin na, sunod pa rin ang sunod. Kailangan niya yung leader. So kailangan natin yung leader para papunta ng langit. Hindi tayo makakapunta ng langit kung tayo-tayo lang. Kailangan natin ng leader papunta ng langit, no? So ang leader natin, sundin natin. Pag sinabi ng leader na go straight. Huwag kang titingin sa kaliwa, huwag kang titingin sa kanan. Go straight. You walk straight. Kung ano sinabi ng Biblia, yun ang sundin natin. Kung ano sinabi ni Jesus, yun ang sundin natin. Walang magagawa yung sheep ngayon kasi kundi lang susunod. Kasi sunod-sunuran lang siya sa leader niya. No? At kahit pagsamasamahin mo yung iba't ibang sheep, sabi nga, at pagka naghiwalay yung nagpapastol, yung sheep ng isa, no, yung mga sheep ko, hindi sasama doon sa sheep ng isa. Susundin pa rin niya yung sheep niya. Yung mga sheep niya, susunod pa rin sa kanya. Mahaba-haba, no, mga kapatid. Pero patapos na, mga konti na lang. No? So, kung si Jesus Christ ay tinempt, no? Maaaring tayo rin, no? Kung si Jesus Christ ay pinatay, dapat mamatay din tayo sa mga kasalanan, no? Hindi yung mamamatay ka, kasi death means separation. Hindi yung ibig sabihin na yung death, separated ka na sa Diyos. Separated ka sa mga works of the world. Works of the world sa sanlibutan, no? So, we are seeds of Abraham. May doubt pa ba doon? Wala na, no? Amen. Nagdududa ba? Seed nga ba ako ni Abraham? You accept it, no? Sabi niya, I will never leave you comfortless. Amen. Praise God. Kung hindi ko iiwan na comfortless, yung magko-comfort, ibig sabihin, mananatili yung comfort. That's right. Sabi niya, kahit yung word na ito, sabi niya, comfort one another with this word. Sabi niya, ano ba yung magko-comfort sa atin? Meron kayong body change, sabi niya. Babaguhin kayong lahat. Yung mga natutulog kay Kristo, babangunin lahat ito. Kayong nabubuhay, hindi na mamamatay. You comfort one another with this promise. May pangako sa atin ng Panginoon. No? So, hindi ko kayo iiwan. I will never leave you, nor forsake you. Sabi niya, I will be with thee. Sabi niya kay Moses, huwag kang mag-alala. Sasaiyo ako. Sabi niya. Kung kahit na nasa Red Sea na, humahabol na yung mga chariots ni Pero, hindi kita iiwan. Sabi niya, palalakarin ko kayo sa tuyong lupa. Sabi niya.
Kaya kung napapanood natin yung Ten Commandments, di ba? Sino nakapanood? Napanood nyo na sigurong lahat yun. Kung paano nahawi yun. No? Amen. Tingnan nyo, ang ganda ng pagkakagawa ng pelikula na yun. No? So, we are living, it just show us, the Bible show us, the prophet told us, we are living in the end time. No? Na kailangan dito sa end time na ito mag-manifest yung signs and wonders, no, na ibinigay ng Panginoon sa atin. At kung ibinigay ito, naganap ito sa mga propeta, sa mga apostol, hindi nagbago yung Diyos na ito. May pinangakuan ang Panginoong Jesus sa time na ito. It's us, it's the church. Kaya sabi niya, i-share ninyo sa mga mahal nyo sa buhay, na wag niyo hayaang makawala ito sa inyong puso. Wag makawala, wag dumulas ito sa inyong mga kamay. Sabi niya, ang mga narinig ninyong ito, no? And what will you do with Jesus now? Yung mga sinabi ko, hindi these are not mine. Ang mga sinasabi kong ito, hindi galing sa akin, kundi galing sa Panginoong Jesus na nakatira sa akin. Na kung dinadala ko kayo pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa kaligtasan, hindi naman ako yung tagapagligtas. Sabi niya, siya tagapagligtas eh. Yung sinasabi ko na pagliligtas na ito, hindi galing sa akin, kundi galing sa Panginoong Jesus na nakatira sa akin. So, hindi ako pwedeng mangusap na ituturo ko kayo sa relihiyon o denomination para maligtas kayo. Tinuturuan ko kayo sa Panginoong Hesukristo. Kung ano yung sinabi ni Jesus Christ na paano kayong maliligtas, ganun itinuturo ko. Unless a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me, sabi ni Jesus Christ. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbago, mga kapatid. Siya pa rin. And this sign shall follow to them who believe. Show the Lord Jesus Christ that you believe. Show the world that you are the believer of the Lord Jesus Christ. And the signs following you. You do the signs given by God to us. Yung gift na ito ng Diyos para sa atin. You manifest it. You do it. No, in the name of the Lord Jesus Christ. Kailangan ipakita natin sa sanlibutan na ito na mayroong church, mayroong true church ang Panginoong Hesukristo. No? So, praise God. Salamat sa Panginoong Diyos. What shall you do with Jesus called Christ? Amen. Sabi ng message yung nakaraan. What shall you do with Jesus called Christ? You will crucify Him again? You will reject Him again? Like what they did in the old? Accept Him. Tanim natin malalim na malalim sa puso natin ang mga bagay na ito. And the Lord Jesus Christ said, and the God who spoke to Moses, I will be with you. I will be with you till the end of the world. God bless you. God bless you, brothers and sisters. Magsitayo tayong lahat, mga kapatid. Praise God. Hanggang doon lang ang ibinigay ng Panginoong Jesus sa atin. No? So, praise God. At si Brother Philip ang magko-closing prayer. Samahan ninyo muna ako sa pagpapasalamat sa Diyos. I will be with you, sabi ng Panginoon, till the end of the world. Salamat sa mga pong mo, O Diyos. Salamat sa iyong maliit na likod na ginamit mo, na naging sisidlan ng mga banal mong salita na dumaloy sa mga nakaraang oras. Sa iyo po lahat ng papuri at karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Apart from you, we can do nothing, O Lord God. Apart from you, we will never know anything about your word. But thank you, Lord God, na pangako mo na you will never leave us comfortless. Salamat sa Holy Spirit na pangako mo na siya magtuturo at magpapaalaala ng lahat ng mga bagay na sinabi mo. Salamat sa iyo, Ama, ang lahat ng mga napag-aralan namin sa mga nakaraang oras, mula sa simula ng gawain hanggang sa magiging sharing mamaya, O Ama. Ikaw pong malwalhati, O Diyos. Ikaw ang mapapurihan sa lahat ng ito. Salamat sa kapatid namin na nakaunawa at nakakita ng sign, O Ama, na mula sa iyo at tumanggap ng yung dakilang pag-ibig, ng dakilang bautismo, O Ama. Bless her. Bless her, Lord. Bless her heart. Lagi mo siyang ingatan. Lagi mong ingatan ang mga kapatid ko pong ito, O Ama. Ikinukumit ko sa iyo ang lahat ng mga ito. Ang mga kapatid ko pong naririto sa buong bahay na ito, maging nakikinig sa internet, ang mga saan man sila naroon sa lugar ng mundong ito.
Sa pag-agaw ay pagsamasamahin mo kami, huwag mong iwan ang sino man sa amin, O Ama. At kung merong mga nanlalamig at merong mga problema, merong mga karamdaman, solusyonin mo ang kanilang mga problema, O Ama. Tulungan mo po, O Diyos, na lalo pang maging matuwid sa iyo. Pagalingin mo ang aming mga kapatid, si Brother Donald, na hindi po namin nakasalo sa mga pagkaing spiritual sa araw na ito. Heal him, O Lord God. Tulungan mo po siya, if there is something wrong, O Lord God, na humahad lang, please, Lord, correct that wrong. Correct that mistake para walang maging hadlang sa paglapit namin sa iyo. Alam namin na hindi ikaw ang may pagkukulang. Ang may pagkukulang ay ang tao lagi. O Ama, kami ang laging nagkukulang, kami ang nasa sa amin ang problema, O Ama, hindi kami marunong sumunod sa sinabi mo. Kaya kung minsan hindi mo dinidinig ang aming mga samo sa iyo. At nawa matunghayan mo kaming may dalisay na puso na dumadalangin at lumalapit sa iyo sa oras na ito, O Ama, upang dinggin mo ang aming mga panalangin sa iyo, O Diyos. Salamat po, Ama. Muli, i-bless mo po ang lahat ng mga kapatid kong ito, ang lahat ng sumusunod sa iyong mga banal na salita. Ibigyan mo ng iba yung blessing, O Ama, ang mga kapatid ko pong ito. Spiritual blessing, material, financial blessing, lahat-lahat po, O Ama. Thank you, Lord God. Sa iyo po ang lahat ng mga papuri, lahat ng kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. God